po. And magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, syempre, sinaulong po ito kahit hindi ako Ilocano para mabati ko po lahat ng ating mga kababayan dito. Lang isang laimbag nga daw, kaya nalagsa. Magbarong at tawid ka na kayo. Magandang araw po sa inyong lahat at kahit po medyo huli na, Happy New Year po sa inyong lahat. And of course, thank you very much po for inviting me as your guest speaker. Sa totoo lang po, ito po yung second time ko naging guest speaker sa lahat ng mga association. Linggo-linggo na pong ginawa ng ating Lord na tayo ay pumasyal sa ating mga kababayan dito. And this is my second time. And kasabay po dito, of course, ang aking pagbati uli sa inyo ng bagong taon at ang aking pasasalamat for inviting me again. So, indeed, it's a great privilege for me to be and honored to be one of your guests, and of course the guest speaker. And I would like to congratulate all the officers and members of this association. Naniniwala po ako na nabuo ang programang ito hindi lamang po sa suporta, hindi lamang po sa isa o dalawang tao ang nagkaisa at bumuo para po maisakatuparan ang programang ito. And I also do believe that each and every one of you have been part of this program to make this happen. I only hope na ang mga namumuno po nitong mga asosasyon na ito ay patuloy na pamumuno at magandang pamamalakad ng ating presidente at ng mga namumuno ng asosasyong ito. Sana po ay hindi kayo magsawa yung inyong unselfish dedication para po sa asosasyong ito dahil po nakarating kayo sa ika-5th year. Congratulations po sa inyo and sana po ay tumagal pa ang United Bacareños Association in Hong Kong. Napakaganda po nung ating ng inyong team na lead the next work together with one heart. So yung kung gusto ko lang iparating sa ating mga kababayan na ito pong asosasyon, ito pong ating itong Bacara Association. Sorry, may iyan tulad ko po siya sa isang parang para po sa akin, ang isa pong asosasyon may ihalin tulad ko sa isang big kiss na walis. Alam niyo po ba yung walis tingting? So yung pong big kiss na, yung isa pong isang big kiss na walis, para po yung asosasyon na kung hindi dahil sa kooperasyon ng ating mga member sa suporta, sa pagkakaisa, hindi po niya, kung ipipicture out niyo po, if you can imagine the walis tingting, siyempre kung iisa pong butil siya, o tatatlo o apat, hindi po niya maseserve yung kanyang purpose na isang epektibong panlinis. So, ganun din po yung isang organisasyon. Kung iisa po yan o dadalawa, so hindi po niya makakamit yung isang adhikain para sa isang matagumpay na adhikain. Sabi nga po sa isang salawikain, kayang-kaya kung sama-sama. And then, ano pa bang aking pinandahan? So, gusto ko lang po pating i-share sa inyo na before po ako naging manager ng bangko at naging head ng aming marketing and business development unit, gusto ko pong ipaalam sa lahat ng naririto ngayon na ako po kaya po isinama ko dun sa aking resume, na ako po isang OFW rin. Before po na ako nagpunta dito noong 1994, ako po ay katulad nyo rin na naranasan ko rin pong, kasi sa sobrang hirap po ng buhay namin sa Pilipinas, kaya ako nagpunta dito. So naranasan ko rin pong magka-amo, magka-employer. Naranasan ko rin pong maglinis at mag-udkod na mga gitatakban nyo. So lahat po yan ay aking naranasan dahil sa sobrang layunin ko na matulungan ko yung aking mga kapatid dahil nga po kami mahirap lang. So hindi ko po ikinahiya na ako po ay
nagtrabaho din dito bilang isang katulad nyo, na isang kasama po sa bahay. At yun po ay pinagmamalaki ko dahil kahit po ako ay bunso sa amin, ako po lahat yung, hindi naman po sa binibilang ko yung lahat ng naitulong ko sa pamilya ko, pero dahil po sa aking bunso, kung hindi po dahil sa aking pagsusumikap at pagpasok ng mga muhan dito sa ibang bansa, so yung pong dalawang kapatid na nasa Canada, ako po ang nagpapunta doon. So yung pong kapatid ko na nasa Thailand, tinulungan ko po para siya ay makatapos na isang inhinyero. At yung pong aking kapatid na nasa Seattle, tinulungan ko rin po siya pumunta doon. So, nagpapasalamat po ako dahil doon sa aking layunin na makatulong sa aking mga kapatid na maihahamon kami sa kahirapan. Dahil po sa aking pagsusumikap na pumunta dito, naging proud po ako sobra sa sarili ko na ako po ay isang, wag po natin sasabihin lagi na tayo ay isang domestic helper lamang. Tayo po, pare-pareho po tayo, magkakapamilya po tayo, pantay-pantay po tayo. Kaya rin po, every time na yung ating mga kababayan pupunta sa akin doon na sinasabi, ay ako po ay domestic helper lamang. So huwag niyo pong ikakahiya kasi ito pong trabaho nito ay isang napakarangal na trabaho. Kung hindi po dahil dito, ay hindi po gaganda yung ating mga pamilya nasa Pilipinas, hindi po gaganda yung katayuan. Kung hindi po sa ating pagsusumikap at sa ating pagsasakripisyo, hindi po natin mabibigyan ng magandang buhay ang ating mga mahal sa buhay. So, ako po ay, hindi ko po, ang may pagmalaki lang po sa sarili ko, hindi ko po ikinahiya na ako naging isang domestic helper before, na siguro po ay nakita ni Lord, nakita ng amo ko, yung aking dedication at yung aking tunay na pagkatao na matulungan, yung aking pagsusumikap at pagpupursige na matulungan yung aking pamilya, para po siguro naawa si Lord sa akin. Ganun lang po talaga eh. So, ayan po, nakapangasawa po ako dito ng isang engineer na residente. So, pero yun po ay nakita niya ako sa pagsali ko rin dito sa mga beauty contest. Makikot pa nga ako nun eh. Kasi doon po sa Langit Kayo Manggil, di ba po pagka nalalalo kayo mag-feature dun sa mga magazine. So ayun po, nakita niya po ako doon and then hindi na niya po ako nilbayan. Kaya po hindi po ako against sa mga beauty contest na yan, ay talagang enjoy na enjoy ako dyan dahil di yan po nagbago ang aking palaran. Dahil nung pong panahon na yun, way back 1994, so actually 2 years pa lang ang husband ko na nandito sa Hong Kong. Ako naman po ay mas nauna sa kanya. So bali, 1 year po akong naniligihan. After nung kami nagpakasal, so doon po lang in-apply niya ako as sponsor, as dependent niya. And then after 7 years, yun nga po kami naging residente na. So yun lang po yung aking may bahagi sa inyo na habang nandito po tayo, huwag po natin kalilimutang tumawag sa Diyos at huwag po natin ikakahiya yung ating trabaho dito dahil ito po ay isang mapagmalasakit na trabaho. Ito po ay isang marangal na trabaho. At kahit kailan po, hindi ko po ikinahiya na ako'y dito nang galing. Kaya kung nasa lang po ako ngayon, hindi ko po nalilimutan kung saan ako nagmula. And then yun din po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kailangan po ay lagi tayong nasa baba, lagi po tayong mababang loob at lagi po tayong tatawag sa Panginoon para po mabago yung ating kapalaran. Hindi man po kayo naging katulad ko na nakapangasawa dito ng at naging residente. So, pagbalik naman po natin sa atin, kaya po lagi kong sinasabi sa ating mga kababayan dito na habang nandito po tayo, make use of our time wisely. So, kailangan po mag-enroll tayo dun sa mga livelihood na ino-offer ng BSK, ng mga Yumela. Marami po tayong matutuhan dyan. At para po pagdating natin sa atin, pagka tayo po ay nag-for good, marami po tayong natutuhan dito. So hindi lang po, of course, ito po ay pangpaalis ng pagod natin, pangpaalis ng ating 6 days na pagsisilbi natin sa amo. So hindi rin naman po ako
again dito sa ating mga ginagawa. Pero kailangan po tulungan din natin ang ating sarili na matuto tayo